Cubs, eto na, sasabihin ko na yung sa inyo yung pagkakaiba nito, no? Ito yung duplex universal outlet with ground. Ito naman yung common na convenience outlet na tugang, no? Kung yung tinatawag natin na tugang outlet. Pero sa physical appearance, disregard natin yun kasi given na yun. Alam naman natin yung pagkakaiba, di ba? Ito 3-prong. Ito, kumbaga dalawa na siya, di ba? Pero universal din siya, Cubs, no? Kasi pwede siya sa flat na plug o yung power plug, power cord, kung ano man tawag nyo doon. Pwede rin siya sa bilog. Same rin dito, Cubs, no? Pero ang pagkakaiba nila, meron siyang ground. Pwede mo siya lagyan ng grounding system or ground wire. Para saan nga ba yung ground wire, Cubs, no? Ito yan, no? Pansin nyo to, Cubs? Itong nasa gitna na to, yung symbol na yan, ang symbol niyan ay sa electrical ay ground. Ito yung line, ito yung neutral. Cubs, para saan nga ba yung line tsaka neutral? Didiscuss natin yan sa mga susunod nating video, no? Isipin na lang muna natin, ito yung line 1, ito yung line 2. Pag magkakabit kayo nito, Cubs, ito lang lalagyan nyo, line 1, line 2. Itong ground, kung wala kayong ground wire, kung wala kayong grounding system sa circuit nyo sa bahay o sa electrical nyo sa bahay, huwag nyo nang lalagyan to, okay? Para saan nga ba to, Cubs? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Itong grounding system na to na tinatawag. Maganda to, Cubs, itong outlet na to. Halimbawa, sa washing machine. Di ba? Pansin nyo, Cubs, yung plug o yung power cord ng washing machine. 3-prong siya, di ba? Ngayon, yung nasa gitna doon, yun yung para dito, yun yung para sa ground. Para saan nga ba yung ground, Cubs? Ay, sorry, nalaglag ulit. Yung ground, Cubs, pagka nagkaroon ng current leakage na tinatawag, halimbawa, kailan ba nagkakaroon ng current leakage? Base sa mga naayos kong nare-repair kong washing machine, mga trouble nun, pag nagkakaroon ng, pansin nyo, iba, di ba, nakakuryente sila. Yung current leakage, Cubs, minsan, nagkakaroon ng leak yung mismong winding o yung motor ng either sa, kung twin tab yun, kung sa dryer o dun sa mismong motor ng washing, no? Pagka nabasa yun, kakapit sa body yun, syempre may mga metal parts yung body ng washing machine, at pagka nakawakan mo, yun yung tinatawag na current leakage. Ngayon, kung meron kayong grounding system do sa electrical sa inyong bahay, current leakage na yun, Cubs, babalik yun, hindi na rekta sa'yo. Yung kuryente na yun, hindi yun dadaloy sa'yo. Hindi ka magiging conductor. Pagka meron kang grounding system sa inyong sa bahay nyo, sa electrical nyo, dun yung dadaloy sa ground wire na tinatawag. Saan papunta yun? Syempre sa lupa. Dun yun babalik, hindi siya dadaloy sa iyo. Yun yung safety features nitong outlet na to. Pero, Cubs, hindi ko pinopromote to, binibigyan ko lang kayo ng kaalaman na kung gagamit kayo ng outlet, ito, Cubs, pwede rin naman to tugang outlet na sa mga electric pan, sa mga pwede rin naman to. Pero kung kaya nyo makapag-afford kayo na ito, Cubs, ito na. Pero may mas maganda pa rito, Cubs. Yun tinatawag na GFCI. Kumbaga yung outlet mo may sarili siyang breaker. Kumbaga pagka nakadetect siya ng current leakage o ng ground short circuit, ganun, kusa niyang ikakat yung flow ng current. Wala akong sample ng, Cubs, medyo medyo mahal na. Pagka makakabili rin tayo nun para may discuss ko sa inyo. Kaya isa pa, Cubs, kasi nyo, diba, ito may nag-comment sa akin doon na hindi mo na kailangan mga jumper. Tama naman, Cubs. Ito kasi, ito sa tugang outlet natin ito, kailangan mo mag-jumper dito para gumana itong dalawang socket niya. Dito, Cubs, meron na siyang naka sa loob yung connection niya. Ito ko na lang maglalagay sa line 1 tsaka line 2. Yun lang, Cubs, no?